Welcome back sa ating channel mga kapatid. Welcome sa inyo sa pagbabalik nyo sa ating channel. At ito ang Season 1, Episode 5. Nakaka-Episode 5 na tayo. At dun sa nakaraang episode natin, natutunan natin dun kung ano ang calorie deficit at kung gaano ito ka-importante pagdating sa ating fat loss journey. Ngayon naman, para sa ating susunod na episode, is kukunin natin kung ano yung natutunan natin sa previous episode natin at i-apply natin siya dito sa nag-iisang pagkain na to na talaga namang parte na ng isang buhay ng isang Pilipino pagdating sa pagkain. So, alam mo ba kung ano to? Alam mo kung ano to. Alam mo na. Sabihin ko na. Okay. So, ito ay ang, tama yung nasa isip mo, kanin. Bakit ba nasisisi ang kanin pagdating sa pagtaba ng isang tao? Okay, ganito kasi yan. Nagkaroon na kasi ng bad reputation ang kanin. Kasi nga, isa siyang carbohydrates. At ang carbohydrates ay kalaban ng iba't ibang klaseng diet dito sa internet. But here's the problem. Hindi naman kasi automatically na ang carbohydrates ay body fat. Ang kanin na nagko-contain ng calories, katulad ng chicken, ng eggs, ng bread, ng fruits, and ng vegetables, at ng iba't ibang klaseng pagkain pa. Nagko-contain to ng calories, at yung mga calories na yun, yes, they matter. Pero hindi ibig sabihin nun na automatically pag kumakain ka ng kanin, ay tataba ka na kaagad. Kasi ang pagkain na nagko-contain ng calorie, hindi ibig sabihin nun na yung pagkain na yun ay mapapataba ka na niya agad. Paano yan? Ang rice high in carbs. Tama ka na naman, di ba? Tama ka na naman. At least kahit paano dito maging tama ka. Sa channel natin maging tama ka. So, ang rice ay nagko-contain siya ng carbohydrates kasi nga, ito ay primarily a source of carbohydrates. And yung carbohydrates ay isa sa mga main source of energy ng ating katawan. Pero ang pagkakaroon ng carbohydrates ng rice ay hindi rason para matakot ka. Kasi dapat ang tinatanong mo, gaano ba karaming rice yung kinakain ko at kung paano ko ba maipapasok yung rice dito sa overall diet ko? That's a better question. Now, dito na to mas nagiging interesting. Gamitin natin yung imagination natin. So, imagine, merong isang plate. At merong maraming rice. Sobrang dali lang kumain ng maraming rice. Sobrang daming rice. Siguro half of your plate is rice. Now, maglalagay ka pa doon ng fried chicken. Tapos, meron ka pang whatever sugary drink that you love. Milk tea man yan, soft drinks man yan, o kung ano man yan. And then, meron ka pang whatever dessert that you love. Meron cake, cookies, or kung anumang dessert yung meron ka. And then suddenly, yung problema ay hindi na yung kanin ay masama. So, ang problema na ngayon ay yung buong meal can become very calorie dense. And somehow, yung kanin pa rin yung nasisisi dun sa problema nung ex mo. Siya pa rin yung nasisisi sa problema ng iba pang mga pagkain na kasama ng rice. Hindi ng ex mo. Pwede ba akong kumain ng rice habang nagpapapayat? So naalala mo ba yung ating previous episode na sa pagpapayat o sa paglulose ng body fat, kailangan nasa calorie deficit ka over time. So if you enjoy eating rice, pwedeng-pwede kang kumain ng rice habang nagpapapayat ka or habang nasa deficit ka. Hindi mo kailangan tanggalin ng rice, kailangan mo lang i-manage yung overall intake mo. For example, instead na lagi mong sasabihin o lagi mong iisipin na ang kanin ay masama, hindi ko pwedeng kainin ng kanin kasi tataba ako, ito na lang ang isipin mo. Paano ako gagawa ng isang meal around dun sa cup of rice o portion of rice na meron akong enough protein at meron din akong enough na pagkain na mabubusog ako at mapapanatili akong busog for a long period of time. How to make rice works for fat loss. So, paano ba natin to mapapagana sa pagdating sa fat loss?
Simple lang. Una, manage your portion. Hindi ko sinasabi tanggalin mo yung rice. Hindi ko rin sinasabing huwag ka nang kumain ng any carbohydrates. Ang sinasabi ko lang is manage your portion. Huwag ka lang dedepende dun sa rice pagdating sa calories mo. So, kung pwede mo siyang bawasan mo. Para hindi yung malaking portion ng calories mo ay doon nakadepende. Now, number 2, prioritize protein. So, meron tayong chicken breast, meron tayong eggs, meron tayong tofu, meron tayong fish, at iba pang klaseng mga protein sources. So, prioritize them. And number 3, add fruits and vegetables. Ang fruits at vegetables, they help na maging nutritious and satisfying yung ating meal. So, para mabusog ka talaga at matutulungan nito, ikaw na maging busog for a long period of time. And number 4, tingnan mo yung mga pagkain around din sa rice at yung mga inumin. Minsan kasi, yung biggest calorie problem natin ay hindi yung rice mismo. So, minsan, ito yung mga oil, yung mga sauces, yung pritong pagkain, and yung mga drinks natin, at yung mga malalaking portion na nakasama dun sa meal natin. So, before pa may comment dyan, Allrock, how about brown rice? What about brown rice? Before pa may comment, sagutin na natin yan. So, ang brown rice can absolutely be a nutritious choice. Pero hindi ibig sabihin nun na ang pag-switch mo sa white rice to brown rice ay magagaranti na nito yung fat loss mo. Ang white rice at ang brown rice, pwede silang pareho na mag-fit sa healthy eating habit o healthy eating pattern. What matters is the bigger picture. This is bigger than rice. Mas malaki pa to sa kanin. Ayokong i-spend nyo yung entire fat loss journey nyo na nagtatanong kayo, pwede ko bang kainin to? Pwede ko bang kainin yan? O itong pagkain ba na to ay nakakataba? Instead, gusto kong matutunan nyo kung paano kayo magbi-build ng diet na swak sa goal nyo at sa buhay nyo. Kasi kung ang diet ay i-require ka tanggalin ang lahat ng paborito mong pagkain, eventually hahanapin mo yung mga pagkain na to, babalikan mo yung mga pagkain na to. At kung ang diet ay hindi kaya mag-survive sa tunay na buhay, then it's not a sustainable diet. Here's your Allrock takeaway. Hindi mo kailangan tanggalin yung mga paborito mong pagkain. Kailangan mo lang matutunan kung paano sila mag-fit dun sa diet na kaya mong i-sustain. Rice isn't the enemy. Extreme dieting is. So, kapatid, kung natulungan ka ng episode na to na hindi ka na matakot sa rice, pwede mo rin itong i-share dun sa mga kakilala mo na iniisip nilang kailangan nilang tanggalin yung rice para pumayat sila. At syempre, subscribe ka na rin kasi we are trying to build your fat loss knowledge one episode at a time. Sa next episode, pag-uusapan naman natin yung bagay na sumira sa relationship ng maraming tao sa pagkain. Why crash diets fail? I'm Allrock, and always remember, we're built to glorify